And we are reading the Word of God. Praise the Lord. So, are you guys excited mga kapatid sa araw na ito? Amen. Hallelujah. So, tayo po mag-umpisa magbasa sa salita ng ating Panginoon. Praise God. In the book of Matthew, chapter 7, verses 13 to 14, mga kapatid. Let us all read. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7 and verses 13 to 14. Praise God. So, basahin natin. Lahat ba nakakita? Nakita na ninyo? Okay, verse 14 mga kapatid, sabi niya rito, sapagkat magkipot ang pintuan at magkitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang kasumpong noon. Verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, katapwat sa loob ay mga lobong maninila. Praise God. So tayo manalangin, Lord Jesus, kayo po ay naming Diyos na sasambahin ngayon noon at magpakailan pa man, Lord. At naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ay nasa kalagitnaan na namin. At hallelujah, through your Holy Spirit, O God, makiusap ka, makipag-usap ka sa bawat isa sa amin, sa bawat pusong bukas, Panginoon. Hallelujah. Na tanggapin namin ang butil, Panginoon, na yung mga salita na ito, Panginoon, ay magsisilbi namin kalakasan sa mga panahon na kami nangihina, sa panahon, Panginoon, hallelujah, na kami nagagalak. May mga salita mo, Panginoon, na naitanim sa aming mga puso. Salamat po, Ama, hallelujah, tulungan mo kami, hallelujah, sa mga oras na ito na mag-focus, maging receptive, Panginoon, natatanggap ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Cover us with your precious blood. Sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway na naisumira sa gawain ito. Dahil sinabi mo, Panginoon, upon this rock I will build my church. Kaya Lord, hallelujah, naniniwala kami, Panginoon, na ang iglesia nito ay protektado sa pamamagitan ng banal na dugo. Salamat po. This is our prayers in Jesus' wonderful name. Amen. Praise God. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. So, ang ating pong aaralin, mga kapatid, ay patungkol dito po sa tinatawag na the narrow way that leads to life. The narrow way, narrow, makitid na daan. O, meron sinasabing narrow gate, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, sa Matthew, noong nakaraan, tinalakay natin yung Matthew, mga kapatid. When it comes to yung mga tinatawag na yung darating yung mga tinatawag na deception, yung tinatawag, mga kapatid, na yung mga before the coming of the Lord, magkakaroon ng mga rumors of wars. Imagine, mga kapatid, ang mundo natin ay talagang napapansin natin na paiba ng paiba. Amen? Hindi natin nakikita na yung bumubuti siya, hindi. Napapansin natin na grabe sa paparating na pagdating ng ating Panginoon, lalong tumitindi yung sitwasyon ng mundo. Amen? So mapapansin natin, mga nagdaang 2020s, mga kapatid, natapos na yung lockdown. Natapos na yung COVID. Sunod-sunod, mga kapatid. Ngayon 2026, giyera naman, mga kapatid, ang kinakarap natin. So mapapansin natin, mga kapatid, na talagang itong last days, kinakailangan ang tinuturo na o pinapangaral na ay mga patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. We are preparing ourselves to meet the Lord in the air. Gusto niyo bang ma-meet si Lord in the air? Alam niyo, mga kapatid, meron nagtanong, sino gusto pumunta ng langit? Ako, gusto mo nang mauna? Ayaw. Kapatid, ayaw nila. Pero gusto nila ng langit. Bakit kaya, no? Kung tatanungin mo siya, gusto ng langit, lahat gusto talaga. Pero kung tatanungin mo, gusto mo mauna? Ayaw. Pero ganun talaga, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, kinakailangan nagpiprepare na tayo. Itong topic natin, mga kapatid, the narrow way, ay nakakasumpong dito, mga kapatid, yung mga tao, mga kapatid, na talagang nagsisikap. Hello? Ano yung katabi mo? Nagsisikap ka ba?
Kasi ito po pinagsisikapan talaga ito. Kasi may binanggit ang Biblia mga kapatid, sa verse 13, sabi niya rito, kayo magsipasok sa makipot na pintuan. Makipot mga kapatid, hindi maluwang. So sabi niya rito, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Ibig sabihin, napakaluwang daw ng daan patungo sa kapahamakan. So ang ating tinataha ay ang tinatawag na makipot na daan. Hello? So makipot na daan. Ano pang sabi niya dito? Hallelujah. At marami ang do'y nagsisipasok doon sa maluwag na daan. Verse 14, sapagkat makikot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at itong nakakalungkot. Sabi niya, at kakaunti ang nangagkakasumpong noon. Kakaunti. Sa Ingles, very few. Kakaunti. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na you are baptized in Jesus' name. Lahat tayo rito mga kapatid, we are born again believers. Huwag tayong pakakampante na tayo po ay lahat pupunta ng langit. It's our destiny mga kapatid. Yan ang gusto ng Diyos. Destiny natin na pupunta ng langit. But the question is mga kapatid, ang question dito, totoo ka ba na lumalakad doon sa daan na gusto ng Diyos na daanan mo? Kasi makipot ang pintuan, magkitid ang daan mga kapatid, at kakaunti lang daw ang makasusumpong nito. So, in order for us mga kapatid na tayo po ay hindi mawawala, hindi tayo masa-sidetrack mga kapatid. Ito na naman tayo, basa na naman tayo ng Biblia, and it is very essential na bawat isa sa atin ay nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? And when you are reading the Bible mga kapatid, definitely, okay, especially kung kayo po ay talagang diligent, masipag kayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, malayo kayo sa deception. Yun yung sinabi ko last week mga kapatid, malayo ang tao sa deception. And when you are reading the Bible mga kapatid, tandaan natin, praise God, especially sa ating mga new converts, sa mga bago nating bagong baptize mga kapatid, sino rito masipag nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. O hindi kayo nagbabasa? Hindi, si Nanay Lita, nagtaas ang paganyan lang yung taas ng kamay ng Nanay Lita. O, umanyan lang siya, hindi na ginanyan. Ha? Nakakaya kayo, si Nanay Lita matanda na nakasalamin na mata. Kayo wala pang salamin ang mga mata ninyo. Wala pang salamin ang mga mata ninyo. Hindi pa malabong mata ninyo. Magbasa kayo mga kapatid. Kasi when you are a new convert mga kapatid, ibig sabihin, you are newborn into the kingdom of God. Ha? Kayo ay baby Christian. Hello? Baby Christian. Parang yun si baby, yun yung nakakulay pink. Ano na ulit pangalan? Tina. Tinapay. So, si Tina mga kapatid ay isang baby. Ha? And we are being, ito yung illustration ng isang baby Christian. Hello, baby Christians, taas ang kamay. Baby Christian. Baby Christian. Sino rito meron ng 1 year, 2 years? 1 year. You're still considered as baby, Sister Jamie. So, siguro yung baby, marami tayong babies from Aliwik, mga kapatid. So they are considered as babies. And when you're saying baby Christian, anong dapat na kinakain ng bata, ng baby? Gatas lang muna. Pure milk. Okay, pure milk. Kasi alam niyo mga kapatid, hindi pa niya kayang kainin ang lechon. Hindi pa niya mamamain patio yan. Mamamatay yan mga kapatid kapag pinatay mo isang baby na mga solid food agad. So, you are making sure kailan siya dapat kakain ng mga pinalambot na carrots, pinalambot na mga patatas, yung mga kaya niyang i-digest mga kapatid. So, ganun din sa atin, sa mga baby Christians, tandaan natin, kailangan mo ng salita ng Diyos. Huwag mong sasabihin na, I am a believer when you are not reading, you are not drinking
the milk, the pure milk of God. Ito yun mga kapatid. So, hallelujah. A baby Christian mga kapatid, may process siya ng paglago. Hello? May process ang baby sa paglago. Siyempre, sa umpisa, cute-cute yan, di ba? Di ba? Gaya ni Tina. Pinapasa-pasaan. Alam niyo, gasalot kaya yung may bata na tapos pinapasa-pasa. Pangit yung may bata na tapos ayaw kunin. Kasi hindi niyo nililinis. Siyempre, kung laging mabango. Di ba? Mabenta. Mabenta. So, yun yung mga kapatid na yung baby may process siya. Kailan siya, di ba yung baby mag-crawl, yung gagapang, pagkatapos, ano ba susunod? Magkakaipin. Hindi alam nyo, ang pagkakaiba ng mga hayop sa tao, ang hayop, pag nilabas ng baka ang anak niya, naglalakad na. Wala kayo nakita ang baby na naglakad na. Wala. Pero ba kayo nakita? Kung meron man, tsaka. Tiyanak yun, mga kapatid. Oh, hello. So, magtaka kayo kapag nanganak kayo, ang anak ninyo, naglalakad na. Wala sa prosesong ganun. Hello. So, ganun din mga kapatid sa atin as a believers, na tayo po mga kapatid, nakaprocess tayo. You are desiring mga kapatid of a pure milk. Ito yung God's word mga kapatid. Hallelujah. So, you will grow when you have this. Tandaan natin, mayroon pong sa mga mothers, they are lactating o yung nagpapasuso mga kapatid. Nagbe-breastfeeding. Praise God. Tandaan po natin na pure milk po yun. As a midwife mga kapatid, tanda ko pa, Executive Order 51. Imagine, lumalabas siya sa board exam. Na ang EO 51 mga kapatid ay required sa isang nanay na dapat siya po ay magpa-breastfeeding. Why? Because the breast milk mga kapatid, yan po ay may contained na antibodies. Hello? Kaya yung mga bata na lumaki sa breastfeeding mga kapatid, sila po yung malalakas ang katawan. Sila po yung matitibay. Sila yung talagang malayo sa sakit. Bakit? Kasi yung iniinom nila mayroong antibodies o panlaban sa sakit. Magkasakit man, pero hindi siya masyadong yung itatak mo lagi, araw-maya nasa ospital, hindi ganon. So, ganon yung mga bata na lumaki o na breastfed babies ang tawag sa kanila. Because of the yung tinatawag na antibodies na mayroon doon sa milk na yan. So, same as sa ating mga kapatid, when we are born again, we are baptized in Jesus' name. Praise God. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ang spiritual mo palagi may sakit. Hello? Hey! Nagkakasakit ang spiritual mo. Bakit? Kasi early on, hindi mo sinanay ang sarili mo. You are a believer, you just only want to go to heaven. Pag namatay ka, nakasecure na agad yung kaluluwa mo. Paano malalaman talagang secured ka? Hindi po pwede mga kapatid na nabaptize ka, pagkatapos pababayaan mo na yung mga tungkulin mo bilang isang believer. So, when you are a believer of Christ, hello, tandaan, dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi yan yung pinaka-spiritual milk mo. Hello? Spiritual milk. So, kung hindi ka nagbabasa mga kapatid, maya-maya nakakaramdam ka na ng ayoko nang umatin kasi parang boring doon. Kasi bakit? Walang salita. Walang spiritual nourishment na nagaganap. But when you have the milk or spiritual milk mga kapatid, lumalakas ka. Yung baby mga kapatid, hindi ang mananatiling ganyan mga kapatid. Siyempre hindi masaya si Sister Geraldine kung 25 years old na yan, kinakarga ka niya. Imagine mo na lang, 25 years old, kinakarga pa, tapos yung dede, anak, madede ka.
ang tawag doon, bunjing. Di ba mga kapatid? So, ganun tayo ini-illustrate ng ating Panginoon. Ang gusto ni si Sir Geraldine sa batang yan, lumalaki, papasok sa school, ang pangarap niya maging doktor. Walang magulang na ang gusto sa kanyang anak ay forever na ganyan. Inaalagaan, chik, 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 ay, kit, kit. 50 anyos na, ginaganyan mo pa. Amoy lupa na mga kapatid. Naku po, huwag tayong ganyan mga kapatid na Kristiyano. Kapag tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, you will have the spiritual milk. Di ba? Yung feast, yung milk ng mother. Anong benefits niyan? It will create, mga kapatid, yung strong bones, strong teeth, mga kapatid. Ano pa? Talagang lumalaki siya, mga kapatid. And breastfeeding, mga kapatid, is good for 2 years. Bakit 2 years lang? Siyempre, gusto mo bang 5 years old? Tanggal na yung ano mo. Matatanggal kasi ngangat-ngatin niya ng bata, mga kapatid. Naranasan ko yan. Ang anak ko, she was, I think she was 7 months. Meron ng ipin. Masakit, mga kapatid. So, same as mga kapatid, sa isang bata na ganyan, may limit. May limit. So, pakakainin na yan ang tinatawag na solid food. Maging start na pakakainin ng nilagang patatas, kalabasa. And take note mga kapatid, huwag niyong pakakainin o paiinumin ang bata ng may sugar. Kasi magre-register agad yan sa utak ng bata. At hahanap-hanapin niya yon. Kaya pag pinakain mo, pinainom mo na soft drinks 1 year old, aayawan na niya yung patatas na minash mo, aayawan na niya yung kalabasa, mayroong naka-registered sa utak niya na matamis. At yun ang hahanapin niya. Okay. So, mayroon yung isa na, sino yung hindi niya, si Sister Geraldine, you're not allowing her? Sister Geraldine, hindi niya ina-allow ang anak niya na makakain ng matamis. Dapat matikman ng bata yung natural na sweetness. Okay. So, in our spiritual condition, mga kapatid, praise God, ganun din, nasa 2 years old, 1 year old, 2 years old, dapat nakikitaan ka na ng growth. Hello? May nakikita na ng paglago, at sabi mo sa katabi mo, dapat mayroon ka ng paglago. Kailangan mayroon ng paglago, mga kapatid. In 2 years time, nakikitaan ka na. 1 year, 2 years, mga kapatid, nakakakitaan na ng mayroong nangyayaring pagbabago sa iyong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Praise God. Hallelujah. So, dito sa ating binabasa, dito sa ating topic, mga kapatid, the narrow way, tayo po as a believer, and we are, as a pastor, I'm making sure na may nutrients yung naibibigay sa inyo. Hello? Kasi kapag walang nutrients, ang isang pagkain, mga kapatid, kinakain mo junk food, kinakain mo yung masyadong puro matatamis, mga kapatid, may impact yan sa iyong health. Okay? Sa isang physical condition, pinakakain mo lagi ng mga chichirya, kumakain ka lagi ng masyadong matatamis, masyadong oily na mga pagkain, tandaan natin may impact yan sa ating kalusugan. Same as sa ating spiritual condition, mga kapatid, dapat yung ikinakain ng isang mananampalataya ay pure na naibibigay at talagang nandito yung tinatawag na katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Praise God. The reason why na dapat tayo natuturuan ng tama, and this is a proper diet para sa mga believers, kasi kapag naririnig ninyo yung katotohanan, mga kapatid, malayo kayo sa deception. Malalayo kayo sa yung mayroon kayo maririnig, mga kapatid, na mga katuruan na bakit ganyan ang katuruan dito? Bakit maraming mga questions. Amen?
Marami kayong maririnig na iisa lang naman ang Biblia. Pero bakit iba-iba ang interpretasyon? Bakit ganon, mga kapatid? Na naiiba ang interpretation. The reason why different interpretation, it is because, mga kapatid, ang nag-inspire dito ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Hello? So, kapag binabasa mo ito, mga kapatid, at talagang binulay-bulay mo, you spend time, hindi nagmamadali ka, alam niyo, mga kapatid, yung banal na espiritu ang makikipag-usap sa iyo. Hello? Kaya malayo ang isang tao o isang mananampalataya sa deception kasi may inspiration ng salita ng Diyos. Hello? So, sa ating mga kapatid, pilitin natin mga kapatid, sa bawat araw may salita ng Diyos na nai-intake mo. You will never grow. Tandaan natin, hindi tayo lalago, mga kapatid, na isang Kristiyanong gamit ng Panginoon. Alam niyo ibig sabihin? Yung ikaw ay very useful sa gawain. Ano nga asahan ng Diyos sa'yo? Wala ka namang ginawa. Pero kung nakikita ng Panginoon, nakikita ka ng pastor o hindi ka nakikita ng pastor, na ginagawa mo, mga kapatid, yung tama. Yung talagang nagsisikap ka, mga kapatid, na hanapin, bulay-bulayin, mga kapatid, mismo ang Diyos ang gagawa ng paraan para magamit ka niya sa gawain. Kasi mayroon kang katotohanan at hindi yan, tandaan natin na yung katotohanan ay binibigay ng ating Panginoon, hindi yan po pwedeng sinosolo. Hello? Hindi sinosolo ang katotohanan. Ang katotohanan, ito ay ini-impart. You are just like a picture. Parang alam niyo yung, ano ba yung picture sa Tagalog? Pichel. Yung pichel, mga kapatid, pag pinupuno mo ng tubig yan, di ba, aapaw siya. So, anong kailangan mong gawin? Pag-i-impart ka, maglalagay ka sa mga baso. Kasi puno-puno ka na ng knowledge eh. So, what you want to do is to impart the knowledge na galing sa Panginoon. Amen? So, ganun tayo dapat, mga kapatid, na kayo, ang tagal, marami na matagal na naglingkod sa ating Panginoon. And yet, tinuturuan pa rin na dapat sana kayo na yung nagtuturo. Na dapat sana sa lugar ng namulan, mayroon nang tumatayo dyan. Sa lugar, mga kapatid, ng tumbar, dapat sana mayroon nang tumatayo dyan. And sa lugar ng aliwag, mga kapatid, dapat nauumpisan na dyan. Bakit, mga kapatid? Hindi lang naman pastor ang tinawag, mga kapatid. All of us, we are disciple. Disciples tayo, mga kapatid. Hindi lang pastor ang tinawag, mga kapatid, para mangaral. Ikaw mismo. Kaya nga ang ating Panginoon, nung siya po ay bumalik na doon, anong sabi niya, mga kapatid? Matthew 28, na sinasabi ng Panginoon na, go and make disciples. So, tayo po, mga kapatid, na tinawag ng ating Panginoon, bakit mayroon tayong mentality na nahihiya tayo? Di nyo ba alam, ang sabi ng Panginoon, sino man ang magkahiya sa akin, ay ikakahiya ko rin. So why don't you impart? Bakit nahihiya ka naman sa akin, sa klase mo, sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo? It is your time to shine, mga kapatid. It is an opportunity, mga kapatid, na magamit ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hindi tayo mananatiling baby Christian. Hello? Hindi tayo mananatiling baby Christian. Mayroong Christian, pero naging Christine. Hello? Alam niyo ba yun? Si Christian, naging Christine. Pero wag tayo, we are Christian, mga kapatid, at sana walang maging Christine dito. Ha? Nasaan si Inigo? Ha? Walang maging Christian dito, ha? Marami tayong pulis dito, papahuli ko kayo. May mga pulis dito. Bawal ang Christian, o kung ikaw si Christian, magiging Christian ka.
mga kapatid, bawal yan dito. Hallelujah. Praise God. So we are in the topic, mga kapatid, praise God, of a narrow gate. Linggo-linggo nag-aaral tayo. Linggo-linggo nandito tayo. We're present. We are enjoying the fellowship, mga kapatid, with the other brethren. Masaya tayo. Amen? Pero yung saya natin, huwag natin tumbukan na yung ganito na lang ako. Gusto ko, tuwing linggo, nakikita ko si sister, nakikita ko si brother, may fellowship, etc., may kainan. Huwag tayo tumigil doon. Hallelujah. Ang kailangan ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang yung bang nag-i-enjoy ka lang sa fellowship. Hindi lang yun, mga kapatid. May hinahanap ang Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, gusto ng Panginoon muna, malaman muna natin yung katotohanan. Okay? We need to know first the truth. And then when you already know the truth, praise God. Ano sabi ng ating Panginoon? Hindi kita iiwanan. And lo, I will always with you till the end of this earth. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos, praise God, na kung humahayo ka, mag-isa mo lang. Hindi ganun ang ating Panginoon. Tandaan natin, matindi ang leading ng Diyos. May matinding leading ang ating Panginoon. When I was very young in the Lord, ito yung aking, hindi ako nag-aspire o maging isang tawag dito, maging pastor. Hindi yun. Ang gusto ko lang magamit ako ng Diyos. Ang gusto ko lang mag-share ng gospel. Yun lang yung mentality ko. Yung mga tao na ibig sa pupunta ng impyerno, akayin ko, yun ang gusto ko, mga kapatid. Wala akong inisip na magpapastor o whatever, mga kapatid. Ang main thing na nasa isip ko ay gusto ko, yung naramdaman ko, i-impart ko sa iba. At tinugon ng Diyos yung desire na yun. Na yung nararamdaman ko, ma-impart ko sa iba. At dahil sa yung naramdaman ko na yun, na-impart, mga kapatid, nag-multiply ito. Hello? There is multitude inside of us. Amen? There is multitude inside of us kung willing ka na magpapagamit. Praise God. Huwag mong iisipin, mga kapatid, na because you are baptized in Jesus' name and you are already saved, yes, mga kapatid, but if you are not growing, hindi ka lumalago, mga kapatid, then what's the point? Although may pangako ang ating Panginoon that there is a reward for those who diligently, mga kapatid, na nag-serve sa ating Panginoon. Ano yan? There are crowns. Crowns of righteousness, crown of rejoicing, crown of life. Ano pa ba? Dalawa pa. Nakalimutan ko na. Crown of righteousness, napamit ko na. Crown of life, crown of rejoicing, incorruptible crown. What else? Isa na lang. So yung 5 yan, mga kapatid, na crown na isusuot ng Diyos sa'yo. Sa panahon, mga kapatid, na tayo po ay darating sa Bema Judgment. Ano yung Bema Judgment? Yung Bema Judgment, dito po yung mga Christians, yung mga born-again believers na naglingkod sa ating Panginoon, at isa-isa tayo na pupunasan yung ating mga luha, at isa-isa, halimbawa, ito yung corona, okay? Isa-isa tatanggap ng crowns. Sabi ng asawa ko, basta ako gusto ko lang makapasok ng langit. Kontento na ako, mapasok ko lang ng langit. Yes, talaga, mga kapatid. Pero, nasa sayo. Hindi ka nagsisika para masapawan mo kung sino man. Pero ginagawa mo ito because you love the Lord. Na yung pinapagawa sa atin sa Matthew 28, mga kapatid, go ye therefore to all nations, teaching them, baptizing them, mga kapatid. Yan yung commandment ng ating Panginoon. So, bawat isa sa atin na believers, we are being commanded to go and preach the gospel. Amen? We are being commanded, mga kapatid, na tayo po ay mangaral. We are being commanded to share, to be a witness, mga kapatid. So when you did that, mga kapatid, praise God. Una, sabi ko, you should know the truth. Kasi hindi ka po pwede, mga kapatid, na lulusog ka sa isang, mag-share ko, wala kang alam.
tapos yung nasira mo pa, INC. Nasira mo mga kapatid, yung mga, kung anong mga doktrina. Wala kang alam. At tapos, ikaw pala na yung sinisiran. At tapos sasabihin mo, ayun nga, bakit kaya? Naku po, ano tayo mga kapatid? Kaya nga we need to be diligent, searching the scripture. Kasi pag wala tayong alam, yung one God nga lang, hindi mo pa alam mga kapatid. Paano ka ibabala sa kanyon? One God lang, hindi mo pa alam. Ilan ang Diyos? Isa. Ilan ang Diyos? Isa. Ang sabi mo, isa ang Diyos, pero nagtatatlo ka. Hindi mo ngayon alam kung paano naging isa ang Diyos. Hello? Kailangan alam mong i-depensa bakit ang Diyos iisa. Kailangan aralin mo talaga dahil marami mga tao magagaling. I-twist mga kapatid. Although mga kapatid, ang Biblia, binigay sa atin ng ating Panginoon ito, pero it is not complicated. Nasa interpretation lang mga kapatid. Praise God. At ang Diyos ituturo niya sa'yo. Yung kung paano ang Diyos ay nag-iisa. There are times mga kapatid na ako po ay nakikinig ng isang debate ng oneness doctrine at saka Trinitarian doctrine. At ito pong si David Bernard ng UTC, napakahusay mga kapatid, during na kabataan pa niya, pinakinggan ko mga kapatid yung kanilang debate. At talagang super namangha ako kung paano niya nagdepensa yung pagiging isa ng Diyos. Amen? Hopefully mapanood nyo to, yung debate ng isang, it's a long time, probably mga nasa 1990s yan, 95. At ang ganda ng pagkaka-deliver mga kapatid ng kanilang debate, napakahusay. Hallelujah. Kung paano itong Trinitarian mga kapatid ay talagang namangha siya na paano niya naidepensa yung pagiging isa ng Diyos. Amen. Ilan ang Diyos? Rika. Si Rika di sumasagot eh. Parang alanganin. Rika. Ilan ang Diyos, Rika? Isa. Hindi 100 ha? Okay. Hallelujah. So, you should know first the truth. Kailangan alam mo muna yung katotohanan. Kaya every Sunday, nandito tayo, nag-aaral tayo. And it's not enough na hanggang Sunday lang natin inaaral. Kailangan kayo mismo mag-aral talaga. Amen? Kayo mismo, when you had available time, alam ko naman, most majority na nandito, estudyante, magkaroon ka ng specific time na o quiet time with the Lord. Na kayo lang dalawa. Tandaan ninyo, ang Diyos, hindi natin siya nakikita, pero ang Diyos nakikipag-usap. Napakatindi ng ating Panginoon makipag-usap. Na pagbukas mo pa lang, problemado ka, pagbukas mo pa lang, nandun na yung sagot. Kinakausap ka na ng Panginoon at pinalalakas ka niya. Amen? Praise God. So, the narrow gate. And this is the thing mga kapatid. Praise God. Tandaan natin mga kapatid na si Paul o si Pablo ay matalinong tao. Okay? At masipag pumatay ng tao na hindi naniniwala sa kanya. Ayaw niya na makita ang isang tao na tawag dito yung masyado masigasig na sumusunod kay Jesus Christ. Matalino si Pablo. Loyal siya mga kapatid. At nasa lineage siya, lahi siya ng mga mayayaman. Pero may nakita ang Diyos kay Pablo. Ano yun? Yung pagiging masigasig niya. Papatay siya. For the sake, akala niya yung ginagawa niya, katotohanan. Pero mali. Bakit? Mali mga kapatid. Yung kanyang pinaniniwalaan. So, doon nakita ng Panginoon yung kasigasiga ni Pablo. At ang sabi ng nakita ni Pablo mga kapatid, si Stephen. Tandaan natin, si Stephen ay isang masugid na tagasunod ni Kristo. Na talaga to the point of death, nilaban niya talaga si Jesus Christ. At si Stephen mga kapatid, he is filled with the Holy Spirit of God. To
puspos siya ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At dahil puspos siya, nangaral siya boldly. Hindi siya natatakot kahit patayin pa siya. At isa mga kapatid na witness sa kanyang kamatayan ay si Pablo. So nakatayo, Paul was standing at nakikita ni Pablo na si Stephen ay binabato ng mga tao hanggang sa mamatay. Yan po ang ginawa ng mga tao kay Stephen. At alam niyo mga kapatid, tuwan-tuwa nun si Pablo kasi ayaw niya talaga na maging follower ni Jesus Christ. So ngayon, ang gusto pa ni Pablo, hanapin pa yung mga Christians. Nasa yung mga Kristiyano, papatayin niya talaga. Pupunta siya, papunta his way. He's on his way going to Damascus, mga kapatid. At si Pablo, mga kapatid, papatay na siya ng mga Kristiyano. Bigla, mga kapatid, na mayroong liwanag na suminag sa kanyang daraanan. At nasilaw siya. At sabi ng liwanag na ito, Paul, why thou persecutest me? Pablo, bakit mo ko inuusig? At sabi ni Pablo, mga kapatid, sino ka, Panginoon? So sabi niya, Panginoon, di ba? Sino ka, Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon, ako si Jesus na yung inuusig. At yun yung turning point, mga kapatid, na sa pagiging masigasig, pumatay ng tao, mga kapatid, nakita ng Diyos yun kay Pablo. The twist, mga kapatid, yung istorya, dahil nung nangyaring nakita niya liwanag, nagbulag, mga kapatid, si Pablo. At dahil sa kanyang pagkabulag, mga kapatid, mayroong isang tao na propeta, si Ananias. At ang sabi ng Panginoon kay Ananias, si Pablo ay nandoon sa lugar na ito at gusto ko puntahan mo. Ang sabi ni Ananias, ayaw niya kasi alam na niya mamamatay Kristiyano, ayaw niya, Lord, kumbaga sa salita, ayaw kong puntahan yan, papatayin ako niyan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, He was a chosen vessel for me. Pinili siya na isang sisidlan. Hello? Make sure you are a chosen vessel for God. Pinili ka ba talaga ng Panginoon? O napipilitan ka na lang na maglingkod sa ating Diyos? Make sure be like Paul, a chosen vessel of God. Ano sabi ng ating Panginoon? Isa siya sa pinili ko. So nung pinili siya, mga kapatid, walang nagawa itong si Ananias, pinuntahan niya, mga kapatid, si Pablo at pinag-pray, nilay hands, mga kapatid, at yung kanyang pagkabulag ni Pablo, mga kapatid, ay nalaglag. Nakala mo yung mga nalalaglag ay kaliskis ng isda. Nagkaroon uli siya ng paningin. Amen? At pagkatapos noon, siya po ay nabaptized in Jesus' name. Okay? So, ito po yung napaka-crucial na situation ng isang mananampalataya. Tandaan po natin, bawat isa sa atin, we are being chosen. Make sure na talagang ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Paano mo malalaman na ikaw ay pinili ng Diyos? Paano ba natin malalaman, mga kapatid? Kasi nasa puso na natin yan eh. Alam naman ng Diyos kung peke ka o totoo kang Kristiyano. Alam ni Lord dyan, hindi natin yan maitatago sa ating Panginoon. Kung ang desire mo, mga kapatid, paglingkuran siya, talagang gawin mo yung gusto ng ating Panginoon, then the Lord will choose you. Pipiliin ka ng Diyos. Kaya sa ating mga kapatid, praise God, na nagnanais na mapasok ang langit, we are talking about the narrow gate, mga kapatid. Napakakipot ng daan ang papuntang langit. At ang sabi ng Biblia, kakaunti lang ang makapapasok. What does it mean? Ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon, kakaunti? Kasi kakaunti lang, mga kapatid, ang nagdi-desire. Ngayon, nagdi-desire tayo, nag-challenge tayo, mga kapatid. Pero how about kinabukasan? Lunes, Martes, Merkules. Ha?
ano na naman yung ating sitwasyon sa presensya ng Diyos. Hindi lang tayo panglinggo. Sabihin mo yan sa katabi mo, hindi ka panglinggo lang. Mga kapatid, hindi tayo panglinggo lang. But we are always, mga kapatid, not only during Sundays, but every day, we should be a chosen vessel of God. Amen? Praise God. Hallelujah. So, itong si Pablo, mga kapatid, namatay siya. Matindi ang kamatayan ni Pablo, mga kapatid. Dahil willing siyang mamatay kay Kristo. Willing na willing siya. Pero bago nangyari yung pinatay o namatay si Pablo, mga kapatid, ginawa niya yung best niya, praise God, sa ministry. Nangaral siya, wala siyang pakialam kung uhulihin man siya o whatever. And that is what God is looking for a Christian. Matapang na Christian. Hello? Parehas sila ni our Lord Jesus Christ and Paul are the same. They were the same. Dahil si Jesus Christ, bahala kayo sa buhay niyo, basta ako, mangangaral ako, gagawin ko yung best ko, kung uhulihin man ako, hulihin, wala siyang pakialam. Ganon din si Pablo, wala silang pakialam. Mga kapatid, praise God, but you have to do your divine assignment. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, meron tayong divine assignment. Praise God. Hallelujah. So there is a gate and the way. We need to make sure, mga kapatid, na nandun tayo sa gate. First of all, gate, ibig sabihin, yung gate, ito yung ginawa ni Brother Neil on Sunday. Baptized in Jesus' name. Okay, sa mga hindi nakakita, he was baptized last Sunday, mga kapatid, and that is the gate. Napasok niya yung gate. The problem here is, kaya mo bang lumakad into the way of righteousness? Kasi gate and way, mga kapatid, hindi po pwedeng hanggang gate ka lang. Tapos hindi ka lalakad doon sa path of righteousness or doon sa way of righteousness. Kailangan dire-diretso yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, if you will do these two things, nasa gate ka, nilakaran mo, mga kapatid, yung path of righteousness, and then you will definitely, you will come and you will have the life eternal. Okay? Life eternal ang nag-aantay sa isang tao, mga kapatid, na sumunod, lumakad, nilakaran, katuwiran, at kabanalan ng ating Panginoon. Definitely, mga kapatid, you will receive this crown of life. Amen. Praise God. Gusto niyo ba ng crown of life? Yes, all of us, mga kapatid, gusto natin yan. Hallelujah. So, praise God. Hebrews chapter 3 and verse 12. Basahin po natin, mga kapatid. Hebrews chapter 3 and verse 12. Okay. So, sabi niya rito, in verse 12, sabi niya, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. So, when you say, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Sino tinutukoy dito ng kapatid? Tayo yun, mga kapatid. Ha? We are the brethren, mga kapatid, na sinasabi rito, praise God, na magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So, ibig sabihin, believers ang tinutukoy dito, pero believers na mayroong evil heart of unbelief. So meron pala, mga kapatid, na heart of unbelief kahit born again ka na. So you cannot say, mga kapatid, na you are born again and you will go directly straight sa kalangitan o sa karya ng ating Panginoon. Kasi may binabanggit dito na kahit believers na, there's still an evil heart of unbelief. So, iyan yung ayaw ng ating Panginoon, yung heart of unbelief, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pag meron ka pala niyan, an evil heart of unbelief, ang sistema, mga kapatid, magbabackslide ka. Kasi hindi ka naniniwala eh. Hindi mo pinaniwalaan yung sinasabi ng ating Panginoon.
Meron kang evil heart of unbelief. So, ano mangyayari mga kapatid? You will fall away. Okay. Praise God. So, sa mga nasa likod na hindi naman kailangan nandyan, bumaba kayo. Mas malakas pa yung boses nyo kaysa sa akin. Praise God. So verse 30, sabi niya, ngunit kayo yung mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Ano ibig sabihin ito sa verse 13? We need to encourage one another every day. Imagine, araw-araw mga kapatid. Praise God. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa mga tao na nagpo-post sa social media. That they are posting mga kapatid, words of encouragement, enlightenment mga kapatid. Praise God. Kasi may mga tao, hindi mo alam, kala mo lakas-lakas pa, yung pala, babagsak na. Nabasa niya yung scripture. Lumakas niya yung mga kapatid. That is the form mga kapatid ng pagmamahal ng ating Panginoon. May mga salita siya na akmang-akma saktong sa'yo pala. Amen? Praise God. So ito yung sinasabi mga kapatid na mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagnatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So ito yun mga kapatid, kung walang encouragement, naggaling mga kapatid sa ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon, sa mga pinupost ng ating mga kapatid, kung wala yung mga yan mga kapatid, wala na, babagsak ka na talaga sa iyong pananampalataya. Kaya nga tayo, pinag-iingat tayo lagi ng ating Panginoon because you never know kailan siya babalik. Hindi mo talaga alam. Ano sabi ng Biblia? Darating ako sa oras na hindi mo alam. So paano yun mga kapatid? When you are being caught off guard, hindi mo talaga alam. Alam niyo ang gagawin mo. Kasi dumating na, naiwan ka na. Ha? So, praise God. Wala tayong ibang dapat gawin but to encourage one another. Praise God. Otherwise, you will be hardened by the deceitfulness of sin. Pag hinahayaan mo na lang, okay lang yan. Ang Diyos naman mabait. Tsaka nabaptize naman na ako. Hindi ganun ang ating Panginoon. We are not one saved, always saved church, mga kapatid. Hindi tayo nabaptize pagkatapos namatay tayo, mga kapatid, diretsong langit. Hindi. There is a narrow gate, mga kapatid, na kailangan lakaran natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa verse 14, mga kapatid ng Hebrews of 13, sabi niya, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay. Ito yun, mga kapatid. Iniingatan ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tayo sa umpisa. Hindi lang yung umpisa kang naniwala sa ating Panginoon. Tama na yan, Lord. Sobra-sobra na. Pahinga muna ako, hindi. Anong sabi niya dito sa binasa natin? Kinakailangan daw ingatang matibay. Pag hindi pala tayo nag-iingat, mga kapatid, huwag mong sabihin, he that endureth till the end, the same shall be saved. No. Ingatan natin, mga kapatid, kung paano tayo nakakilala sa ating Panginoon. I've been serving the Lord for 30 years, mga kapatid, at iniingatan ko. The more na malapit ng darating ang ating Panginoon, mas lalo ko pang iniingatan, matibay ang kanyang mga salita. Hallelujah. Ingatan mong matibay ang sabi ng Biblia. Hindi tayo, huwag natin ipapalaran, mga kapatid, ang kaligtasan natin. Dahil ito po ay may mga pangangaral, mga kapatid, na kinakailangan tayo ay mag-ingat. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, 2 Timothy chapter 4 and verse 3, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4 and verse 3, mga kapatid, na may binabanggit dito, na sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Sa totoo lang, mga kapatid, maraming magagaling na mangangaral. Pag binuksan mo ang social media, napakaraming magagaling na mangangaral. Ito yung, mga kapatid, na sinasabi rito, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katig, ng tainga,
ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. Praise God, hallelujah. Anong ibig sabihin nito yung mga masasamang mga lust, mga kapatid? Sa English, mga kapatid, may ang sabi na rito na for the time will come when they will not endure the sound doctrine, but after their own lust. After their own lust. Ano yun sabi niya, mga kapatid? Hallelujah. Ano ba yung mga lust na ito? Ito yung comfort, security, mga kapatid. Yung no persecution, no trials. Gusto mo yung easy go lucky, yung masaya lang, yung walang nakikialam. Ang gusto mo yung sarili mo lang. Basta maganda ko, okay lang. Pero hindi yun ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ang gusto ng ating Panginoon, we need to go out of our comfort zone. Hello? Labas tayo dyan, mga kapatid, sa comfort zone natin. Hindi madaling mangaral, hindi madaling mag-witness, mga kapatid, hindi madaling mag-pray, fasting, mga kapatid. Pero tandaan natin, iyan ang mag-iiwas sa'yo para ma-fall away ka. Amen? Yan ang mag-iiwas sa'yo yung mga ginagawa natin na bagamat minsan pagod na pagod. Sa totoo lang, mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan ayaw ko mag-prayer meeting kasi pagod ka na, may mga ginagawa ka, all around, mga kapatid. Pero I am not, as much as possible, ayaw kong i-neglect yung prayer meeting. Lalo na ang preaching. Paano ko sabihin, pwede ba, huwag mo na kayo umatay mga isang buwan lang, pagod na ako, pwede ba yun? Walang pahinga, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos dahil may mga ginagamit ng mga preachers, gaya Pastor Michael, pag may mga pagkakataon. Pero the fact, mga kapatid, na being a pastor, it's not an easy thing. Yung magpapakain ka ng kaluluwa, yung hindi basta-basta ipapakain mo lang, kailangan ipapakain mo may nutrients. Yung ipapakain mo, mga kapatid, dapat galing talaga kay Lord, hindi galing mismo sa akin. Yung gagamitin lang ako ni Lord, minsan nakakapagod, mga kapatid. Kasi maraming pwedeng ipangaral. Sa totoo lang, marami. Pero mag-aantay ka ng signal ng Panginoon. Sasabihin mo sa Lord, ano ang ipapangaral ko. Kasi pwede, marami. Pero mag-aantay ka ng signal ng ating Panginoon. Amen? So those are the comfort zones, mga kapatid, na kailangan lumabas ka. Huwag yung, okay na ako sa ganitong sitwasyon ko, basta ako makikinig lang, basta ako magbubutas lang ng upuan. Kapatid. So, mag-aaral tayo. Magsumikap tayo kagaya ni Pablo. Aralin natin yung salita ng Diyos. Paano mo ako, Lord, gagamitin? Anong gagawin ko, anong strategy? Amen? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, pag masigasig ka, tuturuan ka talaga ni Lord. Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. At tandaan natin, hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng aspaltadong daan. Huwag mong isipin na, naglingkod ako sa Lord, gusto ko puro yung may pagpapala, gusto ko Lord yung wala akong karamdaman, yung hindi ako madidisgrasya, protection, yun lang yung ginugusto natin, mga kapatid. Hindi pinangako ng Diyos yung, yung comfort lagi, mga kapatid. Dadaanan mo yung lubak-lubak na yung sitwasyon ng buhay. Amen? Praise God, hallelujah. Hindi po madali. Pero tandaan natin, nagiging madali kapag tayo po ay hindi nagre-reklamo. Amen? Nagiging magaan ang lahat ng bagay, mga kapatid, kapag wala tayong reklamo. Amen po ba? Kapag meron kang sitwasyon na pinagdadaanan, financial problem, meron kang health problems, mga kapatid, meron kang issue sa mga bagay-bagay, huwag tayo, mga kapatid, na masasidetrack. Huwag tayo masidetrack, mga kapatid. Especially nowadays, tandaan natin, nagmahalan na. Buti pa ang gas minamahal. Buti pa yung gas minahal. Ako kaya. Mga kapatid,
Nagmahalan na. Mahal na ang yung mantika, medyo tumataas na rin. Bigas, mga kapatid, nagtataasan na. So, tandaan natin mga kapatid na sa sitwasyon natin, kinakailangan, sabi na ng Biblia, who can separate us from the love of God? Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Gutom, ano pa, persecution, wala mga kapatid. So, kinakailangan focus lang tayo. Kahit na anong mangyari mga kapatid. Praise God. Tandaan natin, by Diyos who holds our tomorrow. Amen? May siyang may hawak ng bukas natin. Kaya kung iniisip mo, oh Lord, bukas, mahal na naman ang gas. Araw-araw na nagmamahal ang gas. Bakit nag-worry ka? Bakit? May sasakyan ka? Ha? May kotse ka ba para ano? Hindi nga yung pastor kasi pag alam mo na, syempre, pag tumaas na yung mga ganyan presyo, syempre, tataas na ng bini, tataas ang pamasahe. Konti-konti lang naman. Sinaritan commuters, tumaas na ba, tumaas na ang pamasahe. Magkano dinagdag? 5. Di pa masyado masakit sa bulsa. Ha? Ang masakit pag dinagdag 200, kung na kayo mag-aral. At pag 200 na, mag-online classes na kayo. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Kasi mahal kami na, pag halimbawa na tumaas na talaga, ang ampere dito, 200 na, wala na. Maglalakad na kami talaga. Yung presyo ng mga kapatid, nasa close to 100 na, umaaray na ako. Yung 500 ko, 5 litro na lang ngayon. Samantalang nun, yung 500 ko, 10 liters. Imagine. Kaya pag lumalabas kami, kahit ko tinitingnan yung buhit na, magkakatabi yan, magkakatabi yung gauge. Tinitingnan ko kung medyo bumababa na naman. Nalulungkot ako. Kasi pera na naman, mga kapatid. So, hallelujah. Pag ganyan na yung situation, mga kapatid, dito tinuturuan tayo ng Panginoon. Ano yung pagtuturo, mga kapatid? Habang maigsi ang kumot, matutong? Mamanugtod. Huwag yung, alam mo na nga wala, nag-aanap ka pa ng Starbucks. Alam mo na nga wala ka na ng pang-Starbucks, pinipilit mo yung nanay mo na magpadala ka na ng pera. Kasi wala na akong pang-Starbucks. Wala na akong pabili ng Dunkin Donut. Wala na nga dapat tinanay mo nga, ginigyan na ron. Kapatid, kaya matuto tayo. Praise God. May mga pagtuturo ang ating Panginoon. Praise God. Palampakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. So, tama ba yung oras? Anong oras na mga kapatid? 11:20. Meron pa akong 3 oras. Okay. So, pasalamat tayo mga kapatid. Tayo naman Kristiyano ngayon, mga easy-go-lucky, punta tayo ng church, nagpapabango pa tayo, etc. Alam niyo yung mga early Christians, yung mga unang Kristiyano mga kapatid, kawawa ang buhay nila. Para silang mga daga mga kapatid na nagtatago na lang mga kapatid na pag nakita nila ang pusa. Ganon ang mga early Christians. Kasi sila po mga kapatid, masigasig sila na Kristiyano. At pag sila'y nahuli, at willing naman silang magpahuli. Willing naman silang magpahuli sa mga Roman soldiers mga kapatid. Kasi ayaw nila mga kapatid ang mga tao na naniniwala kay Jesus Christ. So anong ginagawa nila? Ginagawa nilang katatawanan yung mga early Christians. Anong ginagawa nila mga kapatid? Parang basketball court. Parang basketball court. Tapos, maraming mga elite people, yung mga mayayamang tao, mga aristocrat mga kapatid, nandun sila. At nandun sila sa pinakaharap, di ba? Pag sa mga sasinihan, kung napasok ninyo, ako nakapasok ako when I was not yet a believer. Ang gusto ko yung malapit sa screen at mahal ang bayad dun. So ngayon mga kapatid, ganun sa panahon ng mga unang Christians mga kapatid. So maraming mga mayayaman, sila'y nasa front seats mga kapatid, at mayroong leon. May lion na nandoon sa gitna ng Coliseum mga kapatid. At maya-maya inilalabas yung mga Kristiyano. Inilalabas ang mga Christians. At sila ay panunuorin ng mga tao. At ang mga Christians ay nagtatakbuhan dahil sila ay hahabulin ng leon. Because of their faith in our Lord Jesus Christ. Ganun ang pananampalataya nila. Patay kung patay.
paano kung halimbawa, yung Iran, mga ISIS, pumunta rito. At pagkatapos, kayo mga Kristiyano kayo, naniniwala kayo kay Jesus Christ? Pupugutan ko kayo ng ulo. Sino rito ang magpapapugot ng ulo? Baka magtakbuhan kayo. Pero, baka magtakbuhan kayo. Wala na yung tinatawag na, for to me to live is Christ, and to die is gain. Na wala na mga kapatid. Ha? Takbuhan na eh. Lord, wag mo na ngayon. Oo naman, Lord, gusto ko ng langit. Pero wag mo na ngayon kasi hindi pa nga ako nakapag-jowa, Lord. Wag mo na, Lord. Ha? Umaatras ka na. Kapatid. So, mga kapatid, ganun ang mga early Christians noon. Wala silang pakialam kahit na yung mga buhay nila, mga kapatid. Alam niyo yung mga poste ng kuryente. Nakita niyo yung mga poste ng kuryente. Ang ginagawa ng mga Roman soldiers, pag nakakita sila ng mga believers, isinasabit yung mga believers doon, nakaganyan mga kapatid sa poste ng kuryente. Ganun mga kapatid, kawawa ang mga believers noon. Pero ngayon mga kapatid, sitting pretty tayo. Hallelujah. Wala tayong ganun na situation, pero what if dumating yung ganun sitwasyon? Nakahanda ka ba? Nakahanda ka ba na pugutan ng ulo mo dahil lang kay Jesus Christ? Nakahanda ka ba na ikaw ay igapos, ikulong because of Christ? Nakahanda ka ba? Imagine, si Pedro mga kapatid, nung nakita sabi ni Pedro, matapang si Pedro mga kapatid, nung sabi ni Pedro, nung nakita na ng Pedro, si Jesus Christ hinuli na, at ang sabi ng mga tao, di ba kaisa ka niyan? Anong sabi ni Pedro? Hindi hindi ko nga kilala yun. Dininay si Jesus Christ. Tayo kaya mga kapatid, nakahanda ba tayo? Jesus Himself mga kapatid, tandaan natin, ayaw niya hanggat maaari. Nagdaanan niya yung ganung sitwasyon. Ayaw niya hanggat maaari mga kapatid, dahil masakit sa laman. Alam niya yung mangyayari sa kanyang katawan. Alam na alam niya. Pero bakit na-overcome niya? Di ba nag-pray pa siya? Anong sabi ng Panginoon? Kung maaari lang, let this cup pass from me. Hanggat maaari. Ilang beses niya pinag-prayan? 3. Manat na naman siya ng isang lugar. Panginoon, kung hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang saro na ito. Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Alam na niya, He will be a sacrifice lamb. Sacrifice lamb, mga kapatid. At dumating na yung time. Nag-discipline siya. Bakit? Dahil nag-pray ang ating Panginoon. Diyos na siya. Pero nakukuha niyang manalangin as a son of God. Na-overcome niya. Dahil mayroon siyang magandang prayer life. Paano kung ikaw ang isinunod ng Diyos sa ganung sitwasyon? Tatakbuhan mo yan, kagaya ni Pedro. Anong sabi ng Panginoon? Manalangin kayo, di ba pwede kahit man ng 1 oras, manalangin kayo. Anong nangyari? Pagod na pagod, puyat na puyat. Yung mga puyat dyan, may mga puyat ba dito? Napuyat lang. Pero hindi na nalangin. So, ang kailangan natin mga kapatid, praise God, is yung talagang meron tayong magandang relationship sa ating Panginoon. Dahil pag meron ka na magandang relationship sa ating Panginoon, kahit pugutan ka ng ulo ngayon, ibibigay mo. At masasabi mo, for to be to live is Christ, and to die is gain. Tapos na, paghihirap mo. Natapos mo na yung ministry mo. Natapos mo na yung divine assignment mo. Praise God. So, in these last days, mga kapatid, ano yung dapat na preachings na? Ano yung mga dapat na preachings na dapat nang naririnig ng tao, mga kapatid? Praise the Lord. So, ito po, mga kapatid, is yung may tinatawag na mayroon ng reprove, mayroong rebuke, mayroong exhortation or encouragement, mga kapatid, and to challenge the people. China-challenge ang bawat isa. Nire-reprove o kinukorek tayo, mga kapatid.
When you are being corrected, mga kapatid, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen? That tayo ay tinutuwid pa rin ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. At ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Ayaw niya. Kaya nga, patuloy tayo na itinutuwid ng ating Panginoon. Praise God. Tandaan natin, mga kapatid, as a pastor, wala po kaming sweldo rito. Amen. Wala kaming tinatanggap na specific amount o allowance man lang, mga kapatid, wala. Pero ano yung desire namin? Is to serve the people. Mapalakas ang bawat isa. Ma-reprove, ma-correct, mga kapatid. Kung may nakikita kami naghihina, palakasin. Yun yung sa amin, mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, in these last days, we need to make sure anong standing muna natin sa ating Panginoon. And I'm so blessed and happy, mga kapatid, to si Sister Angeline, kasama niyang kanyang nanay, kasama niyang kapatid niya, si Joanne. Amen? Sa iba, na papunta na kayo doon. Sister Angeline, hindi ka kunting luha, mga kapatid. Naglulupasay pa yan pag altar calling. Ha? Hindi, joke lang. Ha? Pero, ang Diyos sumasagot sa tamang panahon. Amen? May tamang panahon ng ating Panginoon na kung kailan ang iyong mga pamilya maisasama nyo rin dito. Praise God. So as a disciple, mga kapatid, be a disciple of Jesus Christ. And as a disciple, mga kapatid, praise God, tandaan natin, in the book of Luke, mga kapatid, praise God, Luke 14:25. Okay. Luke 14. Magbasa-basa kayo, mga kapatid. 14 and 25. Pero mahaba ito, so kukunin lang muna natin yung ano. Luke 14 and verse 25. Praise God. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon sa kanila at sinabi, kung ang sino mang tao ay pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Okay, so heto na, mga kapatid. If you want to be a disciple of Jesus Christ, merong denial. Merong tinatawag na itatakwil mo. Hindi naman ibig sabihin tinakwil mo yung nanay mo. Ibig sabihin dito, let me clarify, mga kapatid, to hate the father or mother. Let's say you are now in this fellowship. Nandito ka sa fellowship. Natikman mo, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, at gusto mo, mga kapatid, na talagang sumunod kay Jesus Christ, you have to deny. Ha? Diba, sinabi ng nanay mo, huwag ka nang pupunta dyan sa, ano na yan, palagi ka nga dyan, baka lumagpas ka na ng langit. Ha? Mga ganun mga salitaan, mga kapatid. Huwag mo silang i-entertainin. Go your way, punta ka sa presensya ng ating Panginoon, praise God, mapaanak, mapamagulang, mga kapatid, at mismong sarili mo, kinakailangan i-deny mo talaga. Take up your cross and follow me. Yun ang sabi ng ating Panginoon. If you want to be a follower of Jesus Christ. Amen. Ang kapatid ko, noong mga panahon na siya po ay baby Christian, mga kapatid, ako ay nasa, I think I was in Hong Kong, mga kapatid. Ang mga kapatid ko, pupunta sila sa church. At yung tatay kong persecutor, yung tatay ko laging sinasabi na, makita ko lang, bumaba kayo dyan, na kayo pupunta sa church. Paghuhubaran ko kayo, sabi ng tatay ko. Ay, yung kapatid ko, matigas, wala siyang pakialam. Sige nga, tingnan ko nga. Ha? Dire-diretso siya, pumunta siya ng church. So, alam niyo, mga kapatid, praise God, nakita ko yung kanilang firmness, yung steadfastness, mga kapatid, na talaga nagpatuloy sila. At hanggang sa kanyang mga anak, pagka nagpapatuloy sila, mga kapatid ko, na talagang makikita ko, mga kapatid, na pinanghawakan nila yung katotohanan. Hindi sila natakot. Huwag kayong matakot dahil may Diyos na nasa inyo. Amen? When you are a believer of Jesus Christ,
hindi ka na nag-iisa. Amen. Hindi ka na nag-iisa. Kasama mo si Lord. Iwanan ka man ng jowa mo, nandiyan si Lord. Amen. At tinakwil ka man ng mga magulang mo, nandiyan si Lord. Siya na yung kasama mo. Amen. Eh, masakit kasi mga kapatid, meron tayong unbelief. Lord, baka idiwan mo na rin ako kasi marami akong Hindi mga kapatid, ang Diyos nasa tabi lang natin, tayo lang ang lumalayo. Amen. Tayo lang talagang lumalayo, si Lord nandiyan lang lagi sa tabi natin at nag-aantay ang Diyos palagi sa atin. Praise God. Hallelujah. So, take up your cross mga kapatid, to die yourself like a dead man. Alam niyo yung dead man, alam niyo yung patay na tao, kahit sampal-sampalin mo yan, wala yung reaction. So when you are already dead in sin, okay, if you're already dead mga kapatid, ang isang Kristiyanong totoo mga kapatid na wala na, kumbaga patay, when you are baptized in Jesus' name, you are already partakers of His death. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, kahit anong insulto gawin sa'yo, what effect? Wala ka ng pakialam. Kasi bakit? Nasa Panginoon kami. Si Lord na yung nagtitake over sa'yo. Wala ka ng pakialam. Sabihan ka man ng di maganda, sabihan ka man na ikaw ay demonyo. Mismo ang ating Panginoon sinabihan, anak ni Beelzebub. Ibig sabihin, anak ng demonyo. Kapag sabihan ng ating Panginoon, kung ikaw na believer, sinabihan kang anak ka ng demonyo, hindi ka na nag-iisa. Welcome to the club. Ibig sabihin, nararanasan mo na yung nararanasan ng ating Panginoon. Amen? Huwag na lang mga kapatid na sinabihan kang demonyo, kasi naman pala, mali pala yung pinagkagawa mo. Magkaiba yun. Hello? Magkaiba yun. Pero kung gumagawa ka, nagpupumili ka, nagsisikap ka na sumunod sa ating Panginoon, and yet you heard some words of criticism mga kapatid. Praise God, magalak ka mga kapatid, kasi nararanasan mo na yung pagiging disciple mo. You are now dead in Christ, mga kapatid. Amen? Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God. I'm almost done, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, don't be ashamed, mga kapatid. Huwag tayong mahiya na tawagin tayong disciples of Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Huwag tayong matakot mga kapatid sa mga bagay-bagay mga kapatid na mga mangyayari sa mundong ito. Tandaan natin, when you became a believer, mapalad tayo mga kapatid kasi hindi na tayo iniiwan ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, ang Diyos, hindi siya nag-iiwan. Amen? Praise God. Hallelujah. So, we need to, hallelujah, a disciple also mga kapatid, na ito po ay, ito yung medyo konting mabigat sa ituturo ko mga kapatid. Hallelujah. Pero, nasa sa inyo pa rin ito. When you are a disciple of Jesus Christ, you learn to give. Hello? When you are a disciple of Jesus Christ, you are learning to give and not to hold on tight of your possession. Amen? So, dito po may pagkakaiba mga kapatid. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. If you remember, last week, yung turo ko mga kapatid, na mayroon isang young rich man. Mayaman siya. Pero sinabi niya sa ating Panginoon, Rabbi, anong dapat kong gawin para ma-inherit ko, magmana ako ng kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat, ang lahat ng hari-harian mo, at sumunod ka sa akin. Medyo mabigat ito. Ano na ibenta ni Nanay Angelita? Nanay Angelita yung kanyang palayan. Nasa personal conviction niya. Kung ikaw ay kinakausap ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung sample ko, na yung lalaking ito na nasa naval force mga kapatid, he was being struck by this word. Itong salita na to. At ang sabi niya, Panginoon, I want to be a follower. I want to be a disciple. So, ang gagawin ko,
Lahat ng naipon ko, ilalabas ko at ibibigay ko sa gawain. Alam niyo mga kapatid, mayroon na siya ngayong sariling Bible school at ilan na ang mga churches na naipagawa niya. Bakit? Magkaiba po yung possession. Yung possession, ibig sabihin mga kapatid, pinagkatiwala ni Lord. Kasi ba, Sister Angeline, ito, yan ang bigay ko sa'yo. Sister Angeline, kukunin ko, okay lang ba sa'yo? Tinawa, sabi niya, hindi. Hindi. Ibig sabihin ng mga kapatid, you have no willingness talaga. Ang gusto ng Panginoon kasi, ganito yan ha, ang gusto ng Panginoon, anak ko, ito, meron ko lang muna sa'yo. Bahala ko muna, mga isang taon, gamitin mo lang muna. Pagkatapos, palaguin mo. Pero kukunin ko rin ha, kukunin ko rin. Ganun ang Panginoon pala. Sa possession na meron tayo, praise God, marami ang bagsak dito. Na, siyang nagbigay, pero ayaw natin isakuhin. Ang gusto pala ng Panginoon na ginawa niya dito sa naval force na Indian na ito, ang ginawa niya mga kapatid, ibinigay niya sa Panginoon lahat. Inempty niya. Tinanggal niya lahat ng laman ng kanyang bangkatog. Lord, para sa gawain mo. Nakita ng Diyos yung puso niya mga kapatid. Nakita ng Panginoon yung puso niya. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, nagpastor siya, sumunod siya. Marami siyang mga pinagdaanan, pero isa lang ang nasabi niya. From day one na ibinigay ko ang lahat sa gawain ng Panginoon, never akong pinagkulang ng Diyos. Never. Kasi ayoko tawagin ako ng Panginoon greedy. Saking ayaw mo ibigay. Alam niyo mga kapatid, marami ako, at the age of 40, yung mga panahon way back 2014, I was 40 years old during that time. At ang dami ko pang pangarap. Pwede pa akong magtrabaho. Marami pa akong gusto. Gusto ko pa makabalik ng abroad. Pero mga kapatid, when the calling came, mga kapatid, doon ako nasupul. Gusto mo bang magpagamit? Gusto ko. And I have that kind of willingness since day one that I became a believer. May willingness ako. Lord, gamitin mo lang buhay ko. Okay lang ako dyan. May willingness ako. Pero alam niyo mga kapatid, not until na talagang tinawag na ako ng Panginoon sa gawain. Hinayaan ko ang bahay ko, ipaggamit sa gawain. Hinayaan ko mga kapatid na yung strength ko, ipaggamit sa gawain. Hinayaan ko maging yung aking financial. Hinayaan ko na ipaggamit sa Panginoon. Nagkulang ba ako? Hindi. Nagutom ba kami? Hindi, mga kapatid. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Na kung mayroon man ang Diyos na ibinigay sa atin, huwag tayong magdamot. Kung ang Diyos kinakausap ka ng ating Panginoon, anak, ibigay mo ito. Anak, ganito. May pinagagawa ang Diyos sa atin. And we kept on withholding dahil iniisip mo, yayaman yung pastor. Tandaan niyo mga kapatid, God is able to use somebody else. Gagamit ang Panginoon. Pero tandaan natin, it is a privilege to be used by God. Amen? Praise God. Hallelujah. So ultimately mga kapatid, praise God, na you should know He is your Father. And He cares for us. Lahat ng needs mo, alam ng Diyos. Lahat yan mga kapatid. If He cares the sparrows, mga kapatid, yung mga maya dyan, yung mga ibon dyan, mahal na mahal ng Diyos yan, pinapakain nga niya. Hindi nga sila nagtatrabaho, pinapakain ng ating Panginoon. Ano sabi ng ating Diyos? Kayo pa kaya na nilikha ko kay liit ng inyong pananampalataya. So, huwag tayo mga kapatid matakot sa bukas. Huwag tayo matakot mga kapatid na ibigay yung best natin, yung talent natin, mayroon ka, ipaggamit mo sa Diyos yan. Huwag mo ipagdamot sa ating Panginoon. Praise God. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, I will never leave you orphan. Hindi ko kayo hahayaan na kayo ay isang abandonado, hindi ko kayo pababayaan.
Ngunit mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, the Holy Spirit will go with us. His Holy Spirit will go with us. Sasama siya talaga sa atin. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo sa buhay. Amen. Praise God. Shall we all stand, mga kapatid? Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.